Noong bata pa po ako, isa sa aking mga memory verse ay yun pong mababasa natin sa John 1:1 na ang pagkasabi po ay, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At yun po ay mula pa sa simula. Nung ako po ay medyo nasa teenager na, ay nagugunita ko po yun palagi ang mga memory verse ng kabataan at hanggang sa nai-relate ko po ito sa science. Nung ako ay nagsimula ng mag-aral, syempre pag high school ka, mayroon ng subject na physics. Now, talking about the physics of God's creation, ang lagi pong bumabalik sa aking kaisipan ay yung aking memory verse na, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Genesis 1:1. Kaya po nung nag-decide akong mag-aral na talaga seriously of the Bible by myself, ay sinimulan ko po ulit talagang magbasa from Genesis dahil nandun yung creation kung paano nilikha ng Diyos ang earth. Ano ba ang sinabi nung simulan ng Diyos na likhain ang sanglibutan na mula sa simula ay sa pamagitan lang ng salita. So sa pamagitan lang ng salita ng Diyos, nalikha ang sanglibutan in the period of 7 days. Yun po yung first measurement in physics na ang Diyos mismo ang naglikha, pati ang tao, in the period of 7 days. Na kung ating tawagin ay the creation week of God. Kaya tama po yun. Ang isang linggo ay 7 araw lang naman, pero nag-reset ba yung mga araw na yon? Ang tanong. Yan ang iniisip ko Hindi naman nag-reset yon. It moves onward with respect to time. Hanggang sa ngayon, ilang thousands of years passed from the beginning. Base po sa science, 14 billion years passed na mula nung nag-exist ang sanglibutan. At maraming theory, lalong-lalo na yung Big Bang theory sa physics, na because of my knowledge of the Bible, syempre, hindi ako maniniwala. At saka, imposible rin kasing na ganun nga ang nangyari. Na nagkaroon lang ng malaking pagsabog of atoms, kaya nag-exist ang buong sanglibutan, pati ang tao. Pero para sa akin po, dahil sa background ko of what is written in the Bible, mas logical pa rin pong unawain ang 7 period of days of God's creation. Except that, hindi yun nagre-reset from the first to the 7th day. Hindi naman nagre-reset yung 7 days. Tuloy-tuloy lang ang bilang ng paglipas ng panahon. At sino ang nag-subdivide ng time? Nakasulat din naman po sa Bible from the time of creation. Yung week, yung month, and year. Alright? Kaya, walang conflict kung ating susundin ang nasusulat sa Bible relating to physics. Ay di syempre, yung mga scientists, nag-explore din sila. Tawag niyan sa Biblia, the astrologers, na dapat bigyan din naman natin ng atensyon.
Kasi sila yung nag-aaral niyan eh. At sila po ay mga pagan people. Wala namang Kristiyano noon, wala pa si Jesus. Doon kasi nakaka-relate yung aral tungkol sa religion. Na yun na nga yung Sabat na nakakapagulo sa utak ng mga tao hanggang sa ngayon. Na nagkukos ng trouble sa buong mundo. Kahit nga ako, I was troubled. And I almost lost my faith in God. Kaya po nung pinag-aralan ko yung tungkol sa Sabat, my primary focus is physics, the physical movement of the earth with respect to time that corresponds day, week, month, and year. Kasi dyan ang laro ng religion ng mga pagan, sapagkat ang early time that corresponds one day is not equal to 24 hours day. Yan po ang conflict ng time doon sa creation of God. Kaya yung mga gumagamit dyan ng calendar time, kalukuhan po yan. That's not true. Ina-adapt lang po natin yan because of law ng sanglibutan. Hindi po yung law ng God. Alright? Sapagkat yun pong law of God in physics ay hindi po pwedeng mabago ng tao whatsoever. No one could change the creation of God pertaining to time and space because of the irregularity of shape ng Earth as it rotates on its own axis. At doon ko rin po na-realize eventually kung gaano po talaga kahalaga ng Sabat during the time of the creation week na nilikha ng Diyos, sapagkat yun po ay para sa tao. Pero nagtataka po ako kung bakit masyado akong nakakaramdam ng guilt feelings dahil lang sa by of working during Saturdays. Na yun na nga sinasabi kong Saturn Day. Kaya ako tinatanong, ano ba talaga ang Sabat? Kung atin pong pag-aralan ang physics, upon the time of God's creation, ang sinabi nga sa Bible, ang unang nilikha ng Diyos ay ang heavens and the earth. Sa Genesis 1:1 naman po yan. Ang sinabi ay, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ganyan ako noon nung bata pa ako pag nag-memory verse ako niyan. Ulit-ulit. At pag hindi na sasayod yung pati pagsalita ay mayroong punishment ang magulang. At alam niyo po ba kung ano yung punishment ng aking ina habang tinuturuan akong mag-memory verse? Pag hindi ko pa po nakakabisa, pinapaluhod ako niyan. Tapos, dapat ma-perfect ko yung pag-memorize ng memory verse kasama yung pagbigkas. Yun po ang hindi ko makakalimutan. Hanggang sa nasayod ko yung pagsasalita ng in the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. At yan po ang pinakaunang verse sa Bible na itinuro po ng aking ina na hindi ko po talaga makakalimutan dahil sa yan po ang aking unang natutunan na nag-inject sa aking isip ukol doon sa creation week of God na ang katapat nga po niyan yung sinabi sa John na He is the life and the life
was the light of man. Ibig sabihin po, ang buhay ay ang siyang liwanag para sa tao. Base doon sa nasulat. But upon the time of creation, on the first day, hindi man naglikha ang Diyos ng light? Hindi. Kailan lang ba nilikha ng Diyos ang liwanag? On the fourth day. At yun yung liwanag na mula sa araw at sa moon. Sun and the moon. Monday. Sunday ay Monday, Sunday. O, yan na yung mga ipinangalan ng mga astrologers doon sa period of days of God's creation in which the seventh day of the week sa calendar na pinangalanan po netong mga astrologers yung ikapitong araw originally ay Sunday. Hindi man Saturn Day, Sunday po. Ang ikapitong araw. Malinaw po yan. Kaya lang nagkakagulo itong mga religionist. Kinurambola nila yan sa agawan lang ng religion na hanggang ngayon sila ay nag-aaway-away. Maligtas kaya tayo niyan? Na because of religion, there is so much hatred of people to one another because of their competitions and gainsaying of religion, which is not true. Puro kasinungalingan, bakak. Mga kaibigan, pangsamantala po natin ito muling puputulin sapagkat kulang na po tayo sa oras. Gusto ko pong mag-shout out sa lahat ng ating mga tagapag-antabay dyan. At dito lamang po yan sa ating Friends and Followers channel. At ito pong muli si Kuya Palabs na nagsasabing daghang salamat sa atong tanan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Alright? Shalom!